Ay, so hanggang dyan na lang siya. Pero kailangan natin pumunta doon yung ano, Sa bato-batuhan? Hindi, yung Old Town. Hindi na ano natin kanina. Papasok tayo doon sa Old Town. Marami? Ha? Doon tayo, balik tayo doon sa Old Town. So wala na rito? Parang wala na. Dead end na? Okay. Okay. So ibig sabihin galing sila doon, pwede tayong pumasok. No? Ha? Galing sila doon, so ibig sabihin nandun ang tourist emerald. Kaya nga mamay puntahan natin yung Old Town. Oo. Ay, tawid tayo kasi sa kabilang pala yun. Tawid tayo sa kabilang pala yun. Ate Chicks, tara. Pedestrian pala ito. Kaya okay lang titigil yung mga yan. La 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 la. Wala na. Wala na. Wala na. Welcome to Balik tayo dun yung sa Old Town. Derby. La 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 la. Shalala, so, andyan na kami sa mismong town. They call it the Old Town ng Durbuy. Derby? Hindi ko lang alam kung paano siya sabihin ng maayos. Pero, kasi ang hirap. Alam niyo yung mga pagsasalita nila. Diyos ko, kasi siguro titigan ko yung mga lips nila. Lips reading. Hindi ko talaga mag-get yung minsan. Kasi, mahirap talaga yung matutunan ng Dutch. So anyway, so ito na yung kabuuan ng kanilang small town ng Durbuy. Actually mga kapatid, itong area na yan ay napapalibutan ng tubig. Kumain kami sa isang restaurant at doon nakalagay sa kanilang wall yung parang old sketch ng ng town na ito. So before, napakataas pala nito, napakataas. Pero yung level ng water na nakapalibot dyan ay like very mababa pa. Pero ngayon parang nagkabaliktad na, parang yung tubig kapag rainy season or kapag siguro umuulan dito or nag-snow, so mas maganda na tignan. Pero dito napakahirap. Tignan niyo yung mga yan, mga kapatid, mga food cravings. Hindi ako makadaan kasi mismo sa daan sila nagsumakay. Pinipilit ko yung sarili ko na sumingit pero hindi talaga. Anyways. So, hinahanap namin yung pinaka-old town nila kasi para siyang mga eskinita yung mga lagay niya. Napakaliit lang na mga eskinita pero tagus-tagusan yon. Ang later, parang meron yatang history ito na naging role siya noong panahon, ng unang panahon pa nila dito. Parang naging, sa kanila yung daan dyan na role siya na siguro sa mga invaders, mga foreign invaders, ganon. Kasi sa totoo lang, dyan area na yan, pagkatapos ng sementadong area na yan, water na siya. So, during
winter, mas maganda daw kasi ito ay nasa mas mataas na lugar na parang sakop yata ng Wallonia, which is galing na rin kami doon, one of my video, na galing na rin kami sa place ng Wallonia. Ayan, mayroon nyo silang castle dyan, pero yung castle kasi nila, sad to say, ay nakasara. Yung area na yan, mga kapatid, yan yung mga restaurants, mga coffee shops, ganon. Yan, dyan ang mga taong, dami-daming tao na bumibisita. Kasi napakaliit niya, you can just, kung talagang ifo-focus mo yung pag-ikot mo, itong town na ito ay maiikot mo lang into like an hour. So yan, maraming kumakain dyan din kami kaling kanina, pero dito na kami papunta kasi mismo yung talagang pinaka-focus namin, yung tinatawag nilang Old Town, which is ito ng ang compromission na, pero there's a specific na area itong town na ito na doon mo talaga makikita how yung kanyang pagka-vintage ng looks at saka yung pagka-old ng style. Maraming tao dyan, may mga residente din dyan, pero nagiging tourist destination niya kasi kung i-google or check yung kanyang history, meron ginawang napakahalagang papel ang area, ang place na ito para sa mga foreign invaders. Yan. So, nag-start na dito yung kanilang mga tagus-tagusang mga eskinita. So, first yan niya siya. So, lumiretso kami. Ito another eskinita, pero may mga shops din na makakabili ka, mga snacks, may mga damit din, ayan. Itong area na ito daw, meron akong picture dyan, meron kaming picture dyan na parang napakaganda sa picture kasi parang, alam mo kung marirecall ko lang ito, no? Parang may kukumpara ko siya sa vegan, sa Philippines. About in the Philippines. Sa vegan, doon ko marirecall ang area na ito, yung sa anong pangalan na nung part ng vegan na yun, basta doon. Kasi yung kanyang style ay mga eskinita. Ang pagkakaiba lang dito, walang kalesa. Doon may mga kalesa. Kasi mostly sa mga napansin ko dito sa pagpamamasyal ko within the Europe, ano siya, may mga hangganan lang yung mga sasakyan. So, here, feel free ka na maglakad, pwede kang mag-standby or pwede kang magpahinga kasi wala kang masyadong iniingatan na may mga sasakyan na labas-pasok sa lugar na yan. So, mostly naglalakad ang mga tao para mas ma-appreciate nila yung looks, mas ma-appreciate nila yung place. Yan. And syempre, mas ma-feel mo yung ambience ng lugar. So yan, ito para siyang tingnan niyo mga kapatid, itong area na ito, dito nagtatambay yung mga tao kasi parang may pinaniniwalaan sila. Siguro I'm lacking, isa sa mga na-miss ko ito kasi hindi ko na-check ang background kung para saan yung mga yan. So, may mga papasukan pa, may mga lagusan, may mga shortcuts. Pero ang hinahanap namin at this point ay, meron kaming nakita na parang rock formation. Meron siyang rock formation. So, yun yung hinahanap namin, yung lagusan. Sinusubukan namin na puntahan lahat ng mga eskinita nito para makita namin, mas ma-appreciate namin, para mas feel namin yung lugar. So, ayan siya. Hindi na kami bumalik doon sa kung saan kami pumasok. Nagdire-diretso na kami, timuloy-tuloy kami dyan para mas makita namin at maikot talaga yung kasuluk-sulukan ng Old Town ng Durbuy. Sama siya. Picturean kita dyan ka lang. Sa bahay ba yan? Yep. Nahiya naman ako sa'yo kung ikaw lang nakasawak ng susi. Correct. Juliet! Juliet! Juliet sa kanila yan eh. Victoria. The guest house. Oh, si Juliet tsaka si Victoria o magkakarap. Oo. Magkalaban yung mga yan eh. Alam mo doon sa bowl kanina, kaya kami nagtagal doon. Oo. May mga pangalan. Pangalan doon. Glenn at tsaka Christine. Talaga? Ako yun Glenn tsaka Christine. Sa totoo lang, nag-enjoy ako. Ini-enjoy ko yung mga ganitong estilo kasi parang napaka-unique. Kasi pag ganito yung itsura ng mga bakod ganyan, mafe-feel mo talaga
na nasa Europe ka. Kasi ito yung difference shortcutan na ito. ng mga, well actually, ito is parang old, mga old na styles ng mga ano, compared sa mga modern na mga bakod or mga fence, modern na style ng mga buildings. Ito parang something na you have to connect with the history. Something na kailangan mo siyang parang madibdib kasi kaiba. Ibang-iba talaga, parang nakakaiba. So, natatanaw na yung mamahal naman yan. Yung sa upper na yan, yung kung saan kami papunta, natatanaw na yung yung rock formation. Nee, dan heb ik het niet in de gaten, maar dan... Gusto mo? Ay, ang ganda nito dito, ate, oh. Dito ka, oh. Oh, ang ganda dito, BF, oh. Kasama rin naman. Grupo na tayo. Ay, madilim. Madilim? Again? Ano ko lang. Ah, yan. It's fine, thank you. 10. 9. 8. Dalawa tayo. Sha'alo. Ang dami ito. Ang dami ito. Dito, ano yan kasi kita dito, oh. Dito ka, oh. Muna, diyan ka lang. Kung ako baala. Tagal naman dito. Buhating ko kaya. At ibalibag. Go. Okay na, niloko mo na muna naman ako. Meat bro. So, let's go for the next video. Abangan na ang pinaka-surprising na eksena ng rock formation. See ya! Gumagana.